Pakitaas po yung kanang kamay. Sir Rafael Vicente R. Kalinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso? Opo. Okay, ma'am. Salamat po. Salamat po. Una sa lahat, papasalamat ako kay Yusek Marcos Lacanilao, LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Pero tayo, nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong OK pal, tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Wala ba sabihin yun? Bahala na kayo. Edit nyo na lang. Which, to me, is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name-calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Mangusin. Mga OFW na kinuha niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko, personal na ambag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ambag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalangya lang ni Norman Mangusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalangyaan sa Pilipinas. So, we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people and we will make you very much accountable, Mr. Mangusin. Sir, valid po yung pagsasampa niyo po dito po sa QC Hall of Justice po ay for side po tama po ng mga kapulisan po natin? Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng K-PAL at shoepot. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya po ay meron pa kong baril na unregistered. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung po kanya mga passport at kanya mga birth certificate ay pinapa-imbestigahan na ho natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na ho natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP, at ang CICC, papasalamat din po kami sa kanila. So, yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Sir, message po sa mga iba pang vlogger na tutulad pa dito kay mga Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong magbabastos ng pulis. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Hindi naman kami thin-skinned eh. Hindi naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, tapos itong mga taong gobyerno, hahabulin ka, wawalang yain mo rin, ipapakitaan ka namin ng sample ng accountability.
Sir, ano naman po masasabi niyo po na nakapag-piyansa naman po si Mangusin po doon po sa mga kaso hinaharap niyo po na unjust taxation? That is his right. But we are checking their reports that he used a dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nakalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya'y mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? Ano ba talaga pangalan niyan? Tatlo na yung pangalan na nakikita ko. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin nyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangyaan. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust taxation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust taxation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, nagmumura na lang yung tao sa Facebook tsaka sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi to unjust vexation lang at ilalaban namin. Sir, yung about po dun sa sinasabi niyo pong baril at posible po siya makasuhan po ng illegal possession of firearms, saan po Para po nanggaling? mag-install Paano po na-confiscate Pasok na ng po, ating Urban kapulisan? Finance, Yung sinasabi pong baril, represented by yung sinasabi pong baril na Charlie mayroon po May si Mangusin. Rancullo. Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanyang mga security kuno na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kitang-kita. Alam nga namang di namin ko call out yun. Dami mo nang niloko, tapos flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop to it. Hi, magandang umaga. Bakit po rin tayo nagtunod po ngayon dito sa QC? Nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. As in yung pagpapile niyo po ng reklamo or kaso ay nakabase pa rin po ba ito o nag-ugat po ba ito doon sa nangyari po last year po noong December? Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos again sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos kami. Makapag-file kami. Tapos na po ba yung hearing po doon regarding Sa license niya, revoke na yung license niya. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan. Kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na hindi niya nirerespeto ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na nag-initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa rin naman siya tumitigil eh. Hanggang ngayon, ganyan pa rin naman siya. yung sinasabi niyo po video kasi kailan po yun? December. December during Nung hindi, actually, nung pinatawag namin siya, hindi naman siya umattend sa LTO. Kasi palipat-lipat siya eh. Yung mga address niya, hindi, tsaka
nakapag-serve na kami nung una sa kanya pero hindi niya binaliwala niya. So, bali Charlene May Rascullo. Na-revoke na yun. At the same time, yung ilang kotse po ba ang nasa alarm status? Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusin, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan, bakit yun ang nasa mga dokumento? So, dapat yun ma-check din namin. Check namin, mamaya pagbalik ko sa opisina, check ko yun. Sir, last na lang po, Ase. Kailan po namin aasahan yung pagsasampa niyo po ng kaso? Dito pa rin po ba sa Quezon? Opo, dito na po. Kung hindi po, mga Thursday or Friday po, mag-file po kami. Message na lang po. Opo naman. Message na lang po. Message po. Message. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga isang magandang to sa mga vlogger, no? Tama yung sabi ni Vice Chair Ralph, wag nyo namang ginagamit lalo na itong pagbablog, lalong-lalo na sa mga paninira ng tao, ahensya ng gobyerno, na para lang kayo ay kumita. Kagaya nitong taong to na ginagamit niya sa pang-scam niya. So, maging maging responsable tayo lalo na dun sa pagbablog natin. Para hindi rin tayo mapahamak kagaya nitong taong tong pinagagawa. Yan lang po. Thank you po.